Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa dalawang babae na pinaslang sa magkaibang lugar. Pero ang nakakalungkot, ng mga biktima ay wala pa ring nakukuhang hustisya magpahanggang ngayon. August 14, 2024, bandang 6:30 ng umaga, nagtungo ang mga ilang magsasaka sa isang tubuhan sa Barangay Cubay, La Carlota City, Negros Occidental para simulan ang kanilang trabaho. Pero hindi pa man nagsisimulang magtrabaho ang mga magsasaka, bigla na lamang nabaling ang atensyon nila sa ibang bagay. Sa isang parte kasi ng tubuhan, natagpuan ng mga magsasaka ang isang labi ng dalaga. At agad nga nilang inireport sa mga pulis ang kanilang nakita. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa nasabing tubuhan. At nang suriin nga ang labi, wala na itong pagkakilanlan. Naisip ng mga pulis na iugnay nga ang nakitang labi ng babae sa kaso ng isang dalagang nawawala mula sa Bacolod City. Pinatawag ng mga pulis ang nanay ng nawawalang babae na si Jennifer. Agad namang nagtungo si Jennifer sa tubuhan. Napaiyak na lamang ang ginang nang nakita ang suot ng labing natagpuan. Ang damit kasi na suot ng labi ng dalaga na nakita sa tubuhan ay katulad ng suot ng kanyang nawawalang anak na si Pearl Joy. At nang titigan niya ngang maigi ang labi, nakumpirma niya na ang babae sa tubuhan at ang kanyang anak na si Joy ay iisa. Pero sino nga ba si Joy at bakit nga iyon sinapit? At sino kaya ang taong gumawa nun sa kanya? Ang biktimang nakita ay kinilala ngang si Pearl Joy Galve, 15 years old. Nagmula siya sa Bacolod City, Negros Occidental. Nag-aaral ang dalaga sa Sumag National High School. Simple, masayahin at masipag mag-aral. Ganyan ilarawan si Joy ng kanyang pamilya at mga nakakakilala sa kanya. Habang nag-aaral si Joy ay aktibo siyang nakikilahok sa lahat ng aktibidad sa kanilang eskwelahan. Bukod doon, marami ding kaibigan si Joy dahil matulungin itong tao. Tulad ng ibang kabataan, malaki ang pangarap ni Joy para sa kanyang pamilya. Gusto ng dalaga na makapagtapos siya ng pag-aaral nang sa gayon nga ay makakuha ng magandang trabaho at maiahon sa kahirapan ang kanilang pamilya. Napakasipag nga ni Joy na kahit wala namang pasok sa eskwelahan ay may hawak itong mga libro. Gusto kasi ni Joy na makakuha ng mataas na marka at lagi siyang nasa top ng kanilang klase. At bilang ang paglilibang, madalas mag-post si Joy ng mga video sa kanyang TikTok account. Sa kanyang mga video, madalas makita si Joy na sumasayaw o di kaya naman ay kumakanta. Si Joy ay nakatira sa isang bahay kasama ang kanyang nanay na si Jennifer at ang kanyang stepfather na si Rene John Nasis. Sa simula, maganda naman ang pagtanggap ni Joy sa amain niyang si Rene. Itinuring niya itong parte ng kanilang pamilya dahil ilang taon na ding itong live-in partner ng kanyang nanay. Ayon kay Jennifer, July 28, 2024 nang nawala si Joy. Hindi daw kasi ito nakauwi mula sa eskwelahan. Kaya naman agad niyang hinanap si Joy subalit sila ay bigo. At nagulat na nga lamang ang buong pamilya ni Joy nang natanggap ang masamang balita na may nangyaring hindi maganda sa dalaga. Kumalat sa mga social media ang kanyang sinapit. Marami ang nagalit at naawa sa dalaga. Ilang beses ding nagsagawa ng mga vigil para kay Joy. Lahat nga sila ay hustisya ang sigaw para sa kinahantungan ng dalaga. Hindi naman nagsayang ng oras ang mga pulis at sinimula nila ang kanilang investigasyon. Masasabi nga na matagal nang patay si Joy dahil sa itsura ng kanyang lebi. May nakausap naman ang mga pulis na isang witness. Ayon sa mga witness, nakita nila si Joy sa isang crossing sa Barangay Sumag. At sa inisyal nga na investigasyon, naniniwala ang mga pulis na iniwan ang labi ni Joy sa lugar kung saan siya nakita. Subalit, hindi doon pinatay ang dalaga. Wala kasing na-recover ang mga pulis na ebidensyang doon nasawi ang biktima. Nakipagtulungan naman ang La Carlota Police sa Bacolod Police para makakuha ng mga CCTV na makakatulong sa investigasyon. Sinabi naman ni Jennifer na bago mawala ang kanyang anak, nagchat pa ito sa kanyang pinsan. Sinabi ni Joy sa chat na, "Samahan mo naman ako mamayang tanghali kasi magkakamotor na ako mamaya." Kaso, hindi naman nasamahan si Joy ng kanyang pinsan. Naniniwala ang nanay ni Joy na may inaantay ang kanyang anak ng araw na ito ay nawala. Dahil ayon din sa pinsan ni Joy, mayroon itong katatagpuin ng araw na iyon. Napakasakit nga para kay Jennifer na patay na ang kanyang pinakamamahal na anak.
Samantala, dinala naman ang labi ni Joy sa ospital para sumailalim sa autopsy. At patuloy nga ang sigaw ng hustisya ng nanay ni Joy. Ayon nga sa ginang, nakakaawa talaga ang nangyari sa kanyang anak. At katanungan niya bakit ito pinatay at ano ang purpose ng suspect at pinatay ang kanyang anak. Hinak naman ng mga pulis ang cellphone ng biktima para malaman kung sino ang huli niyang kausap. Nang mga panahon na ito, katakataka naman para sa pamilya ni Joy na ang amain nitong si Rene ay bigla na lang nawala. Ayon kay Jennifer, nang nahanap na ang labi ni Joy, hindi na niya nakita sa kanilang bahay ang kanyang live-in partner na si Rene. Hindi na din daw niya makontak si Rene simula noon. At dahil nga sa impormasyon na ito, hindi maiwasan ng mga pulis na pagdudahan si Rene. Maging sa barangay kung saan nakatira si Joy ay nagkaroon ng sabi-sabi na may kinalaman si Rene sa sinapit ng kawawang dalaga. August 21, 2024, dumating na sa Carlota City Police Station si Rene. Humingi ng tulong si Rene sa mga pulis dahil nakakatanggap umano siya ng death threats sa kanyang buhay. Umiiyak pa nga si Rene habang nagpapaunlak ito ng interview. Pag-amin ni Rene sa mga pulis, sinabi niya na noon ay pinagsamantala niya ang kanyang stepdaughter na si Joy. At ang pangyayari nga na iyon ay labis na nagdulot ng takot kay Joy. Bagamat inamin ni Rene ang pananamantala niya kay Joy, itinanggi niya na may kinalaman siya sa pagkamatay nito. Sinabi ni Rene na siya ay inosente at wala siyang kinalaman sa pagkasawi ng dalaga. Ngunit kahit na ganoon, hindi naman naniniwala ang mga pulis kay Rene. Ayon sa chief ng NBI Bacolod, itinuturing nilang suspect si Rene. At sa kanilang investigasyon sa pagkamatay ni Joy, may kinalaman ang isang alias negro. At napag-alaman nga na si Rene ay may alias na negro sa kanilang lugar. Bukod doon, nalaman din ng mga investigador na noon pa ay nakulong na pala si Rene sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa at sa iba pang kulungan. Nang araw din na ito, naglabas ng 50,000 na reward ang mayor ng Bacolod City sa taong magtuturo kung sino ang suspect sa pumatay kay Joy. Nagpaalala din ang mayor sa mga kabataan na dapat nagsasabi ang mga ito sa kanilang mga magulang kung saan sila magpupunta. At ayon naman sa autopsy report, lumalabas na maraming tinamong pinsala si Joy sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Napakatindi ng pinsalang tinamo ni Joy kaya hindi na niya kinaya at tuluyan na siyang nasawi. Pinaniniwalaan na siya ay binugbog hanggang sa siya ay namatay. August 29, 2024 naman nang nagtungo sa NBI Bacolod ang nanay ni Joy na si Jennifer. Humingi ng tulong ang ginang sa mga pulis dahil nakakatanggap siya ng death threats mula sa kanyang live-in partner na si Rene. At dito na nagdesisyon si Jennifer na magbigay ng mga impormasyon laban sa suspect. Ayon kay Jennifer, hindi agad siya nagsalita sa mga pulis dahil tinatakot siya ni Rene at ng mga kasamahan nito. Nagbanta din umano si Rene kay Jennifer na mamamatay ang kanyang buong pamilya kapag nagsalita siya sa mga pulis. Sinigurado naman ng NBI na bibigyan nila ng proteksyon si Jennifer. At August 31, 2024, lumabas nga ang balita ng update sa kaso ni Joy. Ayon sa mga pulis, isa sa mga tinitingnan nilang anggulo ng kaso ay sinubukang ibenta si Joy. Subalit nanlaban umano ang dalaga sa mga sospek kaya siya ay pinatay ng mga ito. September 26, 2024, formal nang naghain ng kasong pananamantala ang mga pulis laban sa stepfather ni Joy na si Rene. Sinabi ng mga pulis na patuloy ang kanilang investigasyon para mahanap ang mga sospek na pumatay kay Joy na pinaniniwalaang 2 hanggang 4 na mga tao. Hindi din inaalis sa mga pulis ang kanilang hinala na isa si Rene sa mga pumatay sa biktima. Ngunit dahil wala pa silang matibay na ebidensya, hindi inaresto ng mga pulis si Rene. Sa kasalukuyan, si Rene pa din ang pangunahing sospek sa pagkamatay ni Joy. At iyon nga ang pinakahuling balita sa kaso. At sa ngayon ay wala pa ring naaaresto at napaparusahan sa pagkamatay ng biktimang si Joy. Para sa ating pangalawang kwento, ito ay tungkol sa isang dalaga na nakitang wala ng buhay sa isang creek malapit sa kanilang lugar. April 16, 2024 nang nakatanggap ang mga pulis sa Iriga City sa Camarines Sur ng isang tawag. Ayon sa tumawag, may natagpuan silang labi sa isang creek. Agad namang pumunta ang mga pulis sa nasabing lugar at nakumpirma nga na labi nga ng isang babae ang nakita sa creek. Ang labi ay nakalutang sa hanggang tuhod ng tubig ng creek. Ayon sa mga pulis, intact naman ang suot na damit ng babae at wala namang nakitang senyales na nanlaban ito.
Ngunit naghihintay pa rin daw ang mga pulis ng 1 linggo upang malaman ang resulta ng isinagawang autopsy sa labi ng biktima at nang sa gayon ay malaman ang totoong dahilan ng kanyang pagkamatay. Agad namang inalam ng mga pulis ang pagkakilanlan ng babae. At hindi nagtagal, nakilala ang babae na si Danica Marie Pajete, 18 years old. Si Danica ay nakatira sa San Ramon, Iriga City, Camarines Sur. Si Danica ay isang grade 11 student at pang-7 sa magkakapatid. Bata pa lamang, hikay na talaga si Danica. Marami ang nabibighani kay Danica dahil sa ganda ng kanyang katawan at makinis na balat. At habang lumalaki ang dalaga, marami itong naging mga kaibigan. At noon pa man malihim na ang dalaga sa kanyang pamilya. Ngunit dahil maayos naman ang pag-aaral ni Danica, pinagkakatiwalaan siya ng kanyang mga magulang. Ayon naman sa pahayag ng mga magulang ng biktima, April 15, 2024 ng gabi, nagpaalam ito na magko-connect sa Piso Wi-Fi. Kasama noon ni Danica ang kanyang pinsan, kaya pinayagan siya ng kanyang mga magulang. Ngunit ito ay hindi na nakauwi pa sa kanilang bahay. Ayon sa pinsan ni Danica, nakarating sila ng dalaga sa Piso Wi-Fi vending machine at dala-dala nga ni Danica ang kanyang tablet. At maya-maya pa nakilagin pa nga si Danica sa isang cellphone ng isa niyang pinsan dahil ayaw kumonek ng kanyang tablet. At nang dumating na ang pasado alas 9 ng gabi, nag-logout na si Danica sa cellphone ng kanyang pinsan at nagpaalam na uuwi na. Sinabi pa ni Danica na hindi na siya babalik sa Piso Vendo nang tanungin siya ng kanyang pinsan kung siya ay babalik uli. Pagkatapos naman, nakita pa si Danica ng kanyang ate na lumabas matapos maghilamos ng muka. Naghanap daw noon ng signal si Danica kaya ito lumabas ng kanilang bahay. Hindi naman daw nagpaalam si Danica sa kanyang ate na siya ay aalis ulit. At ang buong akala ng mga kapatid ni Danica, nagpunta lamang ito ulit sa Wi-Fi vending machine. May nakakita naman kay Danica na dumaan sa isang shortcut na ang labasan ay gasolinahan. At ang lugar na ito ay hindi ang daan na lagi niyang dinadaanan papunta sa PisoNet. At iyon na nga ang huling pagkakataon na nakita si Danicang buhay. At kinabukasan na, April 16, 2024, natagpuan na lamang ang labi ni Danica sa isang creek sa Ocampo, Camarines Sur. At malapit nga lang ito sa tinitirhan ng dalaga. Ayon sa investigasyon, pagkalunod ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. Labis naman nagulat ang pamilya ng biktima sa nangyari sa kanya. Paano naman daw malulunod si Danica kung hanggang tuhod lamang ang tubig sa creek kung saan ito natagpuan? Nahirapan nga ang mga pulis na resolbahin ang kaso ni Danica. Wala kasing CCTV na malapit sa lugar kaya walang nakahagip sa nangyari sa kanya. Maski nga fingerprint at bakas ng paa ay walang nakita ang mga pulis kung saan siya nakita. Naghanap din ang mga pulis ng witness pero bigo silang may makausap. Ayon naman sa pinsan ni Danica, tingin niya ay makikipagkita ito sa isang tao. Nang nag-login kasi umano si Danica sa cellphone, may kachat daw noon ang dalaga ilang minuto bago siya umalis sa Piso Vendo Wi-Fi. Nag-reply pa nga si Danica sa kanyang kausap at sinabi na sige, bago tuluyang i-log out ang kanyang account sa cellphone ng kanyang pinsan. Sa autopsy report naman lumalabas na may pasa sa braso si Danica at may sugat din sa kanyang leeg. Ayon naman sa mga pulis, maaaring nakuha ni Danica ang pasa at sugat nang nahulog siya sa creek. Posible na may tumama daw na matigas na bagay kaya nagkaroon ng pasa ang dalaga. Pero hindi naman daw ito nangangahulugan na pinalo o pinukpok si Danica kaya siya ay may mga pasa. Subalit hindi naniniwala ang pamilya ni Danica sa mga sinasabi ng mga pulis. At May 9, 2024 para mabigyan ng hustisya si Danica, humingi ng tulong ang kanyang ate sa programa ng isang senador. Naniniwala kasi ang kapatid ni Danica na si Mary na may foul play umano ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. At sa pakikipag-usap nga ng senador sa mga pulis, nakumpirma nga na base sa autopsy report ay may senyales na blunt force trauma o injury sa maselang bahagi ni Danica. Kaya naman nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis para malaman kung ang biktima si Danica ay pinagsamantalahan o hindi. Napakita din sa programa ang screenshots ng taong kachat ni Danica nung siya ay nasa PisoNet. Ito din daw ang sinasabing katatagpuin ni Danica nang umalis ito sa kanilang bahay.
Sinabi naman ng mga pulis na iniimbestigahan na nga nila ang may-ari ng account. Personal na nag-alok ang senador ng 500,000 pesos reward money sa kung sino man ang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa sinapit ni Danica. Gusto nga nilang malaman kung may foul play ba sa kaso at upang matukoy na din ang salarin at mabigyan nga ng hustisya ang pagkamatay ng biktima. Ayon kay Mary, hindi umiinom ng alak ang kanyang kapatid at pamilyar ito sa daan kaya imposibleng mahulog ito sa creek. Tanong nga din ni Mary sa laki ng mga bato sa creek, bakit walang mga sugat o bali ang biktima. Isa pang pinagtataka ni Mary ay nawawala ang tablet na dala-dala ng kanyang kapatid nang umalis ito ng bahay. Hindi na din natagpuan ang tsinelas na suot ng biktima. April 30, 2024 nang inatid nga si Danica sa uling hantungan. Pero kahit na ganun, alam ng pamilya ni Danica na hindi matatahimik ang dalaga hanggat hindi siya nabibigyan ng hustisya. At wala ngang lumalabas na balita kung may naaresto o naparusahan sa pagkamatay ni Danica. At ang nakakalungkot, magpahanggang ngayon ay marami pa ring katanungan ang pamilya at ang mga taong nagmamahal kay Danica. Bakit kaya sinapit iyon ni Danica at sino ang may gawa ng krimen sa kanya? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!